Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. At ang live po na ito ay nagmumula po sa DFC Anan sa pangunguna po ng Pastora Grace Asis. Bago po tayo sa salita ng Panginoon, tayo po muna ay umawit sa Panginoong Diyos. Awitin po natin yung banal ang Diyos. Karapat-dapat ang Panginoon tumanggap ng papurit pagsamba hanggang sa langit siya'y awitan, hindi magwawakas ang kanyang kadakilaan. Minsan pa po sa simula, karapat-dapat ang Panginoon tumanggap ng papurit pagsamba hanggang sa langit siya'y awitan, hindi magwawakas ang kanyang kadakilan. Banal, banal, banal ang Diyos, magmula noon hanggang ngayon. Banal, banal, banal ang Diyos, hindi magbabago kailanman. Banal ang Diyos. Banal, banal, banal ang Diyos, magmula noon hanggang ngayon. Banal, banal, banal ang Diyos, hindi magbabago kailanman, hindi magbabago kailanman, hindi magbabago kailanman, hindi magbabago kailanman. Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa patuloy niyong pagsama sa amin, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, na kumilos kayo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, mula sa mga lingkod yung gagamitin, Panginoon, sa umagang ito, gaya hindi sa mga nanonood, Panginoon, ng live na ito. Salamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga kayo na kay Diyos na banal, Panginoon, mula noon hanggang sa ngayon, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoong Jesus, sa inyo pang lahat ng papurit pagdakila sa pangalan niyo, Panginoon. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. At tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita sa umagang ito. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, lalo't higit sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tayo po sa umagang ito ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. At ayan, tayo nga po munang saglit na manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay pinagtipon nyo, bagamat ito, Panginoon, ay online lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami makakapag-aral ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin kayong sumama sa amin. Banal na Espiritu, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin at
Tulungan niyo po ako, Panginoon, ng inyong lingkod, na tanging ang kalooban niyo lamang, Ama, ang maihayag ng aking mga labi, hindi magmula sa aking sariling karunungan, kundi, Lord, sa inyo po, Panginoon. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na lubos naming maunawaan at matanggap ang inyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Ama. At sa inyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ng devotion na ito. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Muli isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, lalo't higit sa ating Panginoon. At tayo po ay makipagbukasan. Ang ating pong main verse sa umagang ito ay makikita sa Matthew chapter 24, verse 13. At yan, sinasabi po dito, Mateo chapter 24, verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ulitin ko po, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. At tayo po, sa ating paglilingkod, lingid po sa ating mga kaalaman po na magdaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok. At dito po sa pinaka-context po ng Matthew 24, ito po ay patungkol sa paghihirap at pag-uusig na darating. At ayan, hindi lamang tayo basta makakaranas ng pagsubok, hindi lang ito basta pangkaraniwan na pagsubok na mararanasan ng mga tao. Talagang susubukin po yung ating pananampalataya. At kaya ayan, ang title po ng ating pag-aaral ay Patatagan na ng Pananampalataya. At ayan, tayo po ay nasa mga huling araw na po ng ating sa mundong ito po, at talagang nalalapit na, palaging nating naririnig nalalapit na po talaga ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga po ayan, sa umagang ito paalalahanan tayo ng Panginoon, patatagin natin yung ating pananampalataya sa Kanya. At sinasabi po dito, kung sino yung mananatiling tapat or matitira na matibay at tatayuan yung kanilang pananampalataya hanggang dulo, ay siya yung magkakamit ng gantimpala mula sa Panginoon. At ang gantimpalang ito po ay yung buhay na walang hanggan. Yung atin po bang pananampalataya ay kayang magtagal or kaya pong manatili hanggang dulo or hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoon, or yung ating pananampalataya ay katulad lamang nung binhi na nahulog po sa batuhan, sabi doon, ngunit hindi taimtim sa puso, sa Matthew 13 verse 21, ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya pagdating ng kahirapan o pag-uusig. Dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. Dito po yung paghihirap o yung pag-uusig ay maaaring itakwil ng tao yung kanilang pananampalataya dahil sa mararanasan nilang mga pagsubok. At sinasabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, sabi po dito, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. At sinasabi po dito, makipaglaban tayo sa pinakamabuting pakikipaglaban natin ng pananampalataya. At alam ko po marami na sa atin dito na matagal na po sa pananampalataya, talagang nasubukan na yung kanilang pananampalataya na po sa dami ng kanilang napagdaanan, sa dami ng paghihirap na naranasan nila. At sila po ay isang patunay na talagang pinaglaban nila yung kanilang pananampalataya na hanggang dulo ay naririto pa rin sila. At
nagpapatuloy, ano po. At sabi din po sa Jude, verse 20 to 21, sabi po dito, ngunit mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya. Lagi kayong manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa awa niya sa atin. At ayan, sinasabi nga po sa atin, magpakatatag tayo sa banal nating pananampalataya at manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. At mga kapatid, tandaan natin palagi na ang ating paglilingkod, yung ating mga nararanasan na hindi po mawawalan ng saysay. At ang ating Diyos ay tapat. Amen po. Ang Panginoon natin ay tapat na nangako sa atin. At marami ring mga karakter sa Biblia na pinatunayan, pinanindigan yung kanilang pananampalataya hanggang dulo. Hanggang kahit sa kamatayan, pinanindigan nila yung kanilang pananampalataya. Katulad nga po nung yung tatlong magkakaibigan po na si Shadrach, Meshach at Abednego, kahit na sinabi nung nanumuno sa kanila ay kung sino daw yung hindi, alam po natin yung kwento, kung sino yung hindi sasamba doon sa gintong rebulto na kanilang itinayo, ay susunugin doon or ilalagay doon po sa horno. At doon sa hornong iyon ay sobrang init at kahit nga daw yung mga yung inutusan ng hari ay nasunog doon sa paglalagay doon sa tatlo. Pero ayun nga po, ano yung makukuha nating aral doon sa kwentong yun, doon sa tatlong magkakaibigan na yun. At ayun, dun po sa ating pagpapatuloy, sa ating paninindigan, sa ating pananampalataya. Ang isang tiyak, di po ba, merong tagpo doon na namangha yung hari dahil nakita niya yung di po ba tatlo lang silang magkakaibigan at naging apat yung anino, At yun yung isang tiyak sa ating pagpapatuloy, sa ating paninindigan, sa ating pananampalataya. Ang isang tiyak, mga kapatid, di tayo iwan ng Panginoon at kasama natin ng Panginoon. Tayo hindi lamang niya iniligtas, na para pabayaan, yung sa ating buhay po dito sa mundo, tayo nakakilala di po ba sa Panginoon at hindi tayo hinahayaan ng Panginoon na tayo maging mag-isa lamang sa buhay natin at yun po kasama natin ng Panginoon. Kaya nga patuloy po nating patatagin ang ating pananampalataya at ikaw ba ay di po ba mararanasan natin ng iba't ibang pagsubok? Ikaw ba ay kapos sa pinansyal? Or ikaw ba ay dumaranas ng matinding karamdaman? Or marami bang umuusig sa iyo? Or hirap na hirap ka na ba sa damdamin mo dahil sa pagsunod mo sa Panginoon? And ayan, yun nga po, hindi mawawala ng kabuluhan ng lahat ng nararanasan natin. Amen po. Kaya po tayo patuloy na maglingkod at maniwala sa Panginoon. Alam niyo po yung kanta na hindi ko na po kakantahin, lyrics lang. Kahit, yung kanta na kahit na walang pera, kahit may problema, or kahit may kabiguan, kahit may karamdaman, ako'y susunod, maglilingkod sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon, napakaganda po ng awit, po. Di ko lang po maawit, pasensya na po. At ayun, yun po, 3 punto po pag-aaralan natin, paano po, bibilisan ko lamang po. Patatagin natin para mapatatag yung ating pananampalataya. Una po, desire to grow. At ayan, di po ba it is a choice. Kaya po merong tayong mga kapatid na talagang nakakapagpatuloy hanggang
kahit na merong talagang matinding pagsubok sa kanila, it is a choice. Kasi po, choice natin na tayo ay manatili, kaya choice rin natin na tayo piliin natin na lumago yung ating pananampalataya. Dapat sa bawat araw ng ating pananampalataya, paangat ng paangat yung antas po ng level, ng ating pananampalataya. At kung may pagkakataon man na tayo ay nanghihina, di po dapat tayo manatili doon. At ayun nga, una pong punto, desire to grow. Dapat sa bawat araw ng ating pananampalataya, bawat araw ng ating buhay ay paangat ng paangat yung level, ng antas ng ating pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. At pangalawa pong punto, focus or set your eyes unto the Lord. Hindi sa mga bagay na merong dito po sa mundong ito, kundi sa Panginoon. At yung natatandaan ko po palagi, yung isa pong mensahe rin na narinig ko po sa isang pastor. Kung yung mga mata natin na ipopokus natin, sa mga makamundong bagay, or limbawa po dun sa mga, ang example niya po kasi doon ay yung sa mga halimbawa bilihin, kung makikita natin or magkakaroon tayo ng pagkakataon na makikita natin yung mga halimbawa po kahit na hindi naman talaga kailangan bilhin, pero nakikita natin yun yung parang pag yung mga mata natin ay nandoon sa mga bagay na yun, mas ide-desire natin na tayo magkaroon ng bagay na yun. Or kapag ang mga mata natin or mga isipan natin ay nakatuon sa mga bagay na makamundo, yun yung ide-desire natin. Pero kapag yung mga mata natin nakatuon lamang sa Panginoon, ang ide-desire natin ay ang Panginoon. At ang lalo na mag-desire para sa Panginoon at para magawa palagi yung pinakamainam natin na paglilingkod sa Panginoon. At pangatlo po, ito po yung sa talinhaga nung 10 dalaga. Sa verse chapter 25 ng Mateo. Chapter 25 verse 1 to 13, pero hindi ko na po yun babasahin at ikukwento ko na lamang po dito. Ito po yung nais kong pagtuunan ng pansin doon sa 3 punto po natin. At ito yung talinhaga tungkol sa 10 dalaga. At merong ikakasal na isang lalaki, merong 10 dalaga na ikakasal doon. At ang 5 ay yung mangmang at yung 5 naman ay yung marurunong. At ito po yung tagpo na naghihintay yung mga ikakasal doon sa lalaki at meron silang ilawan na kailangan may apoy hanggang dumating yung ikakasal. At yung 5 mangmang, kaya po sila yung nasabing mangmang, ay sila yung walang, alam niyo po yung ilawan na kailangan may langis para umapoy. Yun po yung kailangan nilang panatilihin na may apoy hanggang sa dumating yung ikakasal. At yung 5 mangmang, wala po silang reserbang langis. Pero yung marurunong, meron silang dalang reserbang langis. Po. At natagalan dumating yung ikakasal. Kaya yung 5 ilaw ay yung 5 mangmang na may ilawan pero walang reserbang langis. Naubos po at nawala yung apoy dahil nga wala na ring langis. Pero ayan, kaya parang nagtanong yung mga mangmang doon sa marurunong na kung pwede daw silang pahingi. Pero hindi yun pinayagan ng 5 marurunong at sinabi sa kanila ay bumili doon sa may mabibilhan nila ng langis. At doon nga po, yun sa tagpo na yun, ang pagbili nila ay doon na dumating yung lalaking ikakasal at doon naman yung 5 marurunong, sila yung nakapasok doon sa handaan. At pagpasok nila, isinara na nila yung pinto at yung 5 mangmang ay naiwan. At yun po, yung makukuha natin ditong mensahe. At ayan, dito po 'di ba yung marurunong ay naging handa sila, nanatili silang handa hanggang sa dumating yung
ikakasal sa kanila, yung lalaking ikakasal sa kanila. Tayo rin po, tayo manatili na meron yung para palaging maglingas yung apoy natin at maapaw yung apoy natin sa Panginoon. Palagi dapat tayong may reserbang langis. Amen po. Naunawaan po natin yung langis. Dapat palagi tayong handa sa pagdating ng Panginoon. Kaya sabi nga po lagi natin, malapit nang dumating ang Panginoon, pero hindi natin natitiyak kung kailan ito darating. At ayun, habang tayo po ay naghahantay sa Panginoon, palagi tayong maging handa. Amen po. Maging handa tayo nang sa ganon, hindi katulad ng mangmang na iwan sila, hindi po tayo din maiwan. Nang pag dumating ang Panginoon ay hindi tayo maiwan. At yan, para po sa ating conclusion, ay iwan ko po yung sinasabi sa Pahayag, chapter 2, verse 10 to 11. Sabi po dito, basahin po natin, Pahayag, chapter 2, verse 10 to 11. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukin kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko po yung part na yun. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Purihin po ang Panginoon. Sabi ay kung sino yung mananatiling tapat hanggang kamatayan, yung kanina pa natin pong pinag-aaralan, kung sino yung magiging matatag hanggang dulo, hanggang dumating ang Panginoong Jesus, sila yung magkakamit na buhay na walang hanggan. At tayo po sa ating paglilingkod, ay di po ba merong sinasabi po, sabi doon sa kasabihan po, live your life like there's no tomorrow. Sa atin po, live your serving life like there is no tomorrow. Amen po. Mamuhay tayo sa paglilingkod na parang wala nang bukas. Ibig sabihin, gawin natin yung palagi sa bawat araw, palagi pinakamainam para sa Panginoon. At yung parang wala nang bukas nga po. Kapag halimbawa last na, ginagawa na natin yung best natin. At doon din po sa ating paglilingkod, yun yung palagi natin isipin, amen po. Na parang wala nang bukas kasi hindi nga po natin tiyak. At wala tayong katiyakan kung kailan darating ang Panginoon. Pero isang tiyak, darating po ang Panginoon. At yun po, tayo manatili sa Panginoon at patuloy natin patatagin yung ating mga pananampalataya. Sa ganon, nais po natin, marinig mula sa Panginoon yung sabihin niya sa ating, well done, good and faithful servant. Amen po. Nais po natin lahat yun, na tayo makaharap sa Panginoon at yun yung sabihin sa atin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita, sa kanyang mensahe sa bawat isa sa atin. Patuloy po nating yun nga po sa ating pag-aaral, patatagin natin yung ating pananampalataya. Ano man yung ating nararanasan, talagang ito po'y patatagan na ng ating pananampalataya hanggang dulo. Dahil tayo ay nasa panahon na ng malapit na talaga po, na dumating ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita at mensahe sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyong mensahe sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nahayag, Panginoon, sa umagang ito. Magsilbi nga po itong kalakasan sa amin. Mag-revive, Panginoon, ng aming pananampalataya. At tulungan niyo po kami. Sa tulong niyo lamang naman po talaga, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay makakapanatili. Kaya kami, Panginoon, ay mapapatatag yung pananampalataya. Ito'y dahil lamang sa inyo, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng pagde-desire, Panginoon, pagnanasa sa aming puso na talaga po, Panginoon, na maging hanggang dulo, Panginoon, yung aming paglilingkod, yung aming pananampalataya sa inyo. Dahil ito'y palagi lamang namang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatili sa inyo. Salamat po, Ama, at sa inyo po namin binabalik ang aming papuri at pagdakilat. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy po kayong magpala, Panginoon. Mag-ingat sa bawat isa sa amin, maging sa mga nanonood ng live na ito. At kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na maitaas sa aming mga buhay, maparangalan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magawa palagi ang pinakamainam naming paglilingkod sa inyo at makasunod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa inyo po namin binabalik ang aming papuri at pagdakila sa pangalan niyo, Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon muli sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tapos na po ang ating gawain. God bless.